Ito naman, itong balita naman na ito, meron ding statement si ex-speaker Alvarez at ito ang kanyang masasabi naman patungkol doon sa ikinakasang impeachment kay VP Duterte. Well, ito si Speaker Alvarez, naging Speaker of the House to, pero hindi ko to nakitang umabuso or naging feeling presidente katulad ng Speaker of the House ngayon. Naikumpara ko lang. Sabi ni Ras Works and Innovation, check nyo na lang, Bicol, sa dami ng politiko na taga Bicol, nananatiling walang masyadong pag-unlad sa Bicol. Totoo ba? Hindi, nagpunta naman ako ng Bicol. Okay naman, pero I can say, it's obvious na hindi sila Davao. Masasabi ko hindi sila Davao. Hindi sila Cebu. Masasabi ko lang kasi malayo sila sa Davao. At malayo rin sila sa Cebu. So sorry sa mga taga Bicol, pero real talk lang. Bago nyo silipin si Inday Sara, siguro maganda silipin nyo muna yung mga syudad kung saan kayo mga nakatira. Kapag lumabas kayo ng bahay tapos nakita kayong may mga kuryenteng nakasabit na ganun, puta wala kayong may pagmamalaki. Meron ng isang kalsada sa Davao na wala ng kable. Nasa ilalim na ng lupa. Yung Legazpi Airport lang ang maganda. Uy, nagpaganda niyan si Art Tugadi si Art Tugadi. Hindi ba? Anyway, sige. I-play natin tong masasabi ni ex-speaker Alvarez tungkol dyan sa nilulutong impeachment kay Inday. Nagbabala si dating House Speaker at ngayon incumbent Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na ikasisira ng Marcos administration at posibleng mauwi sa gulo ang umano'y pinaplano. Ikasisira? Hindi pa ba sira? Anong impeachment kay Vice President Sara Duterte? Ayon kay Alvarez, walang duda na may kakayahan ang mababang kapulungan ng Kongreso na i-impeach si VP Duterte dahil sa huli ay numbers game pa rin ito. Pero ang magiging epekto anya nito ay babaliwalain ng Kamara ang mandatong ibinigay ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay VP Sara. Yun ang tanong. Is Congress ready na baliwalain na lang yung 32 million na bumoto kay Inday Sara? Hindi ba sila matatakot na baka ito na ang simula na itong 30 million na ito ay maningil? Kasi syempre naman, inilagay namin sa balota yan tapos tatanggalin nyo ng ganun-ganon. Aba, hindi nga kami nagsasama-sama para tanggalin yung nanalo ng 31 million Tapos gagawin nyo yan dun sa ibinoto naming 32 million. Magkakaroon talaga ng problema malaki yan. Noong 2022 elections, babala pa ni Alvarez, isa itong political suicide para sa Marcos administration at maaaring magkagulo pa ang bansa gaya ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Sinabi pa ng dating House Speaker na sa halip na mamulitika ay pagtuunan na lamang ng pansin ng administrasyon ang Yun naman ang ating prayer. Ang ating prayer instead of focusing on a political spectacle, the administration should address the real issues that affect the everyday lives of Filipinos. Almost 3 years into the Marcos administration, mahal pa rin ang bigas. At tayo mo, tinatawag na nila yung sarili nila na Mr. Rice. Tapos hindi pa nila napapababa yung presyo ng rice. Sa mga kadiwa pa lang bumaba yung presyo ng rice, tapos 2 araw pa lang sarado na yung kadiwa. Alam mo yung ibig ko sabihin? Ang dami-dami naman kasing problema ng bayan. Sana noong unang nagsabi si Inday Sara na magtrabaho muna tayo. Ang tagal-tagal pa ng 2028, trabaho muna tayo. Sana nakinig kayo. Sana magtrabaho kayo.
Kasi kung marami kayong nagawang trabaho at umunlad ang bayan natin, hindi na kayo magpapakahirap mangampanya. Tao mismo ang mangangampanya sa inyo. Kung kayong mga nakaupo ngayon ay talagang napakagagaling at napakalinis ng inyong mga budhi, hindi na kayo magkakandidato, hindi na kayo mangangampanya, mananalo at mananalo kayo. Oo, tingnan ninyo, ito si Inday Sara. Oh, kahit na binabatikos yun ang binabatikos, kapag pumunta kung saan-saan lugar sa Pilipinas, pinagkakaguluhan. Mantakin mo si Tambaluslus. Namimigay na, namumudmud na ng pera, putang ina, kaway lang, hindi pa nila maibigay. Diba? So sana magsilbing wake up call na sa inyo ngayon ito na you are put there for a job para magtrabaho at gawing matiwasay ang buhay ng bawat Pilipino, magbigay ng serbisyo. Sana doon na lang po tayo mag-focus, hindi po tayo mag-aaway-away. Kung nandoon kayo sa more on pagpapaunlad ng bayan natin kesa doon sa pangarap nyong manalo ulit sa susunod. Kasi laging sinasabi yan ng mga Duterte na kung ikaw magaling, kung ikaw maraming nagawa, tao mismo ang magmamakaawang tumakbo ka. Tingnan mo si Inday Sara. Saan kayo makakita ng presidente na pinilit ng taong bayan na tumakbo? Dalawa lang yan. Dalawang tao lang ang pinilit ng taong bayan tumakbo. Una, si PRRD. Pinipilit ng taong bayan tumakbo, ayaw. Itong si Inday, nagpakalbo pa nga eh. Isa pa si Inday sa pumipilit sa tatay niya na tumakbo, nagpakalbo pa. Oh, hindi ba? Pagkatapos ni PRRD, anong nangyari? Ayaw pa ng mga Pilipino na matapos siya. Anong ginawa namin? Nagkaroon pa ng salamat PRRD. Siya ang kauna-unahang presidenteng pinilit ng taong bayan na tumakbo. At siya rin ang kauna-unahang presidente na nung umalis, nag-iiyakan yung tao, gumawa pa ng tribute. Ginawan pa ng libro, niregaluhan pa. At hanggang ngayon, mataas pa rin ang survey niya. Hanggang ngayon, yung kanyang trust rating at popularity rating ay ang taas-taas pa rin, si PRRD. O matapos si PRRD, sa sobrang galing ni PRRD, pucha yan, dahil ayaw niya na magstay, hindi siya ganid sa kapangyarihan, anong ginawa ng tao? Yung tao na nanalangin, Inday, tumakbo ka. Run, Sara, run. Ang daming buong Pilipinas. Nagkaroon ng Run, Sara, run movement. Meron pa sa Cebu. Yung mga tao sa labas ng bahay nila nag-vigil. Sa labas ng City Hall nag-vigil. Ito lang si Inday Sara lang, yung mayor na nung nagdeklara siya or nag-decide siya na tatakbo siya ng mayor, putang ina, nag-iyakan yung mga tiga-Kapitolyo. Oo, as in, kanina napanood ko ulit yun eh. Nung nagdeklara na siya, natatakbo siya ng VP, nag-iyakan yung mga tiga-Kapitolyo. Ganong kamahal ng taong bayan etong mga Duterte na ito. So kahit anong pilit nyong sirain itong mga Duterte na ito, mahirap silang pataubin kasi nasa likod nila yung milyong-milyong mga Pilipino. 91% ang trust rating. Oy, Josephine 425, salamat sa iyong pagpapamember. 91% ang trust rating ni PRD nung natapos ang term niya. 91%, saan ka naman? At sa kagustuhan ng tao sa mga Duterte, pati si Inday Sara pinanalangin nila na tumakbo. Hindi nga lang tumakbo, pero ipinanalangin nilang tumakbo. Ganon katindi itong mga Duterte na ito. Tapos, ipapa-impeach yun ng ganon-ganon. Tatanggalin niya sa pwesto. Saan ka makakita ng Vice President ini-impeach? Kahit palitan niyo yung Vice President, walang epekto yun dahil wala naman talagang trabaho ang Vice President, because ang trabaho ng Vice President is to always be ready dahil anytime
Pag na-overdose ang presidente, oo, at mamatay, siya yung papalit. Ganun yun. Yun ang trabaho niya. So kayo ba, kaya nyo ba minamadaling tanggalin si Inday Sara dahil kayo nakikita nyo rin malapit-lapit na to? Nakikita nyo ba na malapit-lapit ng mategi ito? Kaya kailangan mapalitan nyo na si Inday? Ganun ba yun? Ako nagtatanong lang. Nagtatanong lang ako. Kasi di ba, lahat ng ini-impeach, yung mga nandoon sa ibabaw, yung may cause ng paghihirap. Hindi naman si Inday Sara ang cause ng paghihirap natin dahil hindi naman siya nagdedesisyon. Di ba? So dapat ang ini-impeach yung mga decision maker. Hindi na kayo masaya sa desisyon niya, pahirap na siya sa buhay, kaya kailangan na siyang palitan. So ang dapat na ini-impeach yung nandoon sa itaas. Kasi pag pinalitan mo yun, magbabago talaga yung political landscape. Pero hindi. Ang gusto niyong palitan, VP? Bakit? O siguro alam nila. Alam nila sooner or later baka hindi na gumising yan. Kapag hindi na gumising yan, si Inday Sara presidente, patay tayo dyan. Oo, babalikan sila lahat niyan. Kaya yan. Kaya yan ngayon. Gusto nilang tanggalin si VP Sara. Diretso. Ang unahing mga suliranin ng mga Pilipino gaya ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mababang pasahod. Yun ang importante. Kawalan ng trabaho, yung antas ng edukasyon, yung public transportation, basic needs, bigas, yung safety and security, yung mga pabahay. Yan yung pangunahing problema ng bayan natin . Di ba? Security sa trabaho, edukasyon, healthcare, di ba? Tapos ano pa? Trabaho. Oo, tapos pagkain, ganyan. Kung yun sana ang inaatupag ninyo at kung yun yung inyong ipupush, gagalingan ninyo pagdating doon sa mga mga importanteng problema ng bayan na yan. Maniwala kayo, putya, magkakaroon ng Romualdez run. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka